Chapter 10. Ang Angkan ni Noah. Pagkatapos ng baha, nagkaroon ng maraming apo si Noah mula sa mga anak niyang sina Shem, Ham at Japhet. Ito ang mga lahi nila. Anak ni Japhet sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tupal, Meshek at Tiras. Anak ni Gomer sina Ashkenaz, Rifat at Togarma. Ang mga anak ni Javan ay sila Elisha, Spain, Cyprus at Rhodes. Sila lahat ang mga anak ni Japhet at ninuno ng mga taong nakatira sa tabing dagat. Kumalat sila sa iba't ibang lupain at nagkaroon ng kanya-kanyang language, pamilya at bansa. Ang mga anak ni Ham ay sina Cush, Egypt, Libya at Canaan. Si Cush ang tatay ni Seba, Havila, Sabda, Raama at Sabdeka. Anak naman ni Raama sina Sheba at Dedan. May anak si Cush na ang pangalan ay Nimrod. Siya ang pinakaunang malakas na warrior sa mundo. Sa tulong ni Lord, naging magaling siyang hunter. Kaya nga naging kasabihan sa kanila noon, sana gawin ka ni Lord na magaling na hunter, gaya ni Nimrod. Noong una, kasali sa mga nasasakupan niya ang Babel, Erek at Akkad, na pare-parehong nasa Babylonia. Mula doon, nagpunta siya sa Assyria at tinayo ang mga city ng Nineveh, Rehoboth, Ir at Kala, at yung Resen na nasa pagitan ng Nineveh at ng Kala na isang malaking city. Si Egypt ang tatay ni Lida, Anam, Lehab, Naphtu, Patrus, Caslu at ni Crete na ninuno ng mga Philistines. Ang mga anak ni Canaan ay sina Sidon at Heth, panganay si Sidon. Si Canaan din ang ninuno ng mga Jebusites, Amorites, Girgashites, Hivites, Arkites, Sinites, Arvadites, Zemarites at ng mga Hamathites. Kumalat sa iba't ibang lugar ang mga pamilyang Canaanites. Umabot ang teritoryo mula sa Sidon tapos pa south papuntang Gerar malapit sa Gaza at pa east papuntang Sodom, Gomora, Adma at Zeboim na malapit sa Lasha. Ito ang mga lahi na galing kay Ham ayon sa kanya-kanyang pamilya, language, lupain at bansa. Si Shem naman na kuya ni Japhet ang ninuno ng mga Hebrew. Ang mga anak niya ay sina Elam, Ashur, Arpakshad, Lud at Aram. Mga anak ni Aram sina Uz, Hul, Gether at Meshach. Si Arpakshad ang tatay ni Zela, na tatay naman ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Yung isa ay tinawag na Peleg kasi watak-watak ang mga tao sa mundo nung time niya. At yung isa ay si Joktan. Si Joktan ang tatay ni na Almodad, Shelep, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila at Jobab. Silang lahat ang mga anak ni Joktan. Umabot ang lupaing tinitira nila mula sa Mesha hanggang Sephar, doon sa mabundok na lugar sa east. Ito ang mga lahi na galing kay Shem ayon sa kanya-kanyang pamilya, language, lupain at bansa. Ito ang mga pamilya ng mga anak ni Noah ayon sa kanya-kanyang lahi at bansa. Sa angkan ni Noah nanggaling ang lahat ng tao sa mundo after ng baha. Genesis chapter 11. Ang Tore ng Babel. Noong time na yun, iisa ang language ng mga tao at pare-pareho lang ang mga salitang ginagamit sa buong mundo. Habang palipat-lipat ng tirahan ng mga tao sa east,
nakarating sila sa isang patag na lugar sa Babylonia at doon na sila tumira. Sinabi nila sa isa't isa, "Tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay." Bricks ang ginamit nila imbes na bato at alkitran ang pinangsemento nila. Sabi nila, "Tara na, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak dito sa mundo." Bumaba si Lord para tingnan ang city at ang tore na tinayo ng mga tao. At sinabi ni Lord, nagkakaisa sila ngayon at iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan ang pwede nilang gawin. Sa susunod, magagawa na nila kung anong maisipan nila. Bumaba tayo at kuluhin natin ang language nila para di sila magkaintindihan. So, kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng city. Tinawag na Babel ang city kasi doon ginulo ni Lord ang language ng lahat ng tao at mula doon, napunta na sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ang lahi ni Shem. Ito ang lahi na nanggaling kay Shem. Noong 100 years old na si Shem, 2 taon after ng baha, naging anak niya si Arpachshad. Tapos, nabuhay pa siya ng 500 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 35 years old na si Arpachshad, naging anak niya si Shelah. Tapos, nabuhay pa siya ng 403 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 30 years old na si Shelah, naging anak niya si Eber. Tapos, nabuhay pa siya ng 403 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 34 years old na si Eber, naging anak niya si Peleg. Tapos, nabuhay pa siya ng 430 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 30 years old na si Peleg, naging anak niya si Reu. Tapos, nabuhay pa siya ng 209 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 30 years old na si Reu, naging anak niya si Serug. Tapos, nabuhay pa siya ng 207 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 30 years old na si Serug, naging anak niya si Nahor. Tapos, nabuhay pa siya ng 200 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 29 years old na si Nahor, naging anak niya si Terah. Tapos, nabuhay pa siya ng 119 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 70 years old na si Terah, naging anak niya sina Abram, Nahor at Haran. Ang lahi ni Terah. Ito ang lahi ni Terah na tatay ni Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang tatay ni Lot. Naunang namatay si Haran kesa sa tatay niya. Namatay siya sa lugar kung saan siya pinanganak, doon sa Ur, sa Babylonia. Naging asawa ni Abram si Sarai at napangasawa ni Nahor si Milka na anak ni Haran. Anak din ni Haran si Iska. Baog si Sarai kaya hindi siya magkaanak. Sinama ni Terah ang anak niyang si Abram, ang apo niyang si Lot na anak ni Haran at ang manugang niyang si Sarai na asawa ni Abram. At magkakasama silang umalis sa city ng Ur sa Babylonia para pumunta sa Kanaan. Nakarating sila hanggang sa Haran. Tapos doon na sila tumira. Doon na rin namatay si Terah sa edad na 205. Genesis chapter 12.
tinawag ng Diyos si Abram. Sinabi ni Lord kay Abram, iwanan mo ang bayan mo, ang mga kamag-anak mo, pati ang bahay ng tatay mo, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Bibigyan kita ng maraming anak at apo, at magiging isang malaking bansa sila. Ibibless kita at makikilala ang pangalan mo para maging blessing ka sa iba. Ibibless ko ang magbibless sa iyo, pero susumpain ko ang susumpa sa iyo. Dahil sa iyo, mabibless ang lahat ng mga bansa. Noong 75 years old na si Abram, umalis siya sa Haran gaya ng inutos sa kanya ni Lord. Sumama sa kanya si Lot. Sinama niya ang asawa niyang si Sarai at ang pamangkin niyang si Lot, at nagpunta sila sa Kanaan. Dala nila ang lahat ng yaman na napundar nila at lahat ng alipin na nakuha nila sa Haran. Pagdating sa Kanaan, tumuloy pa si Abram hanggang sa marating niya ang banal na puno ng More na nasa Shechem. Noong panahon na yun, nakatira pa doon ang mga Canaanites. Nagpakita si Lord kay Abram at sinabi sa kanya, ito yung lupaing ibibigay ko sa lahi mo. Tapos, nagtayo doon si Abram ng altar para kay Lord na nagpakita sa kanya. Mula doon, naglakbay siya sa mabundok na lugar sa bandang east ng Bethel, at nagtayo siya ng tent sa pagitan ng Bethel sa west at sa Ai sa east. Nagtayo din siya ng altar doon at nag-worship siya kay Lord. Tapos, nagpatuloy siya sa paglalakbay sa iba't ibang lugar papunta sa south ng Kanaan. Sina Abram at Sarai sa Egypt. Nagkaroon ng tagutom sa Kanaan at sa sobrang tindi nun, napilitan si Abram na pumunta sa Egypt para dun muna tumira. Nung papasok na sila ng Egypt, sinabi niya sa asawa niya, Sarai, maganda kang babae. Pag nakita ka ng mga Egyptians, iisipin nilang asawa kita at papatay nila ako. Pero ikaw, hayaan ka nilang mabuhay. Kaya sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para di nila ako patayin at maging okay ang trato nila sa akin dahil sa iyo. Pagpasok nila sa Egypt, napansin ng mga Egyptians na napakaganda ni Sarai. Nakita siya ng mga officials at doon pinalita nila sa hari kung gaano siya kaganda. Kaya dinala si Sarai sa palasyo. Dahil kay Sarai, naging maganda ang trato ng hari kay Abram. Binigyan pa siya nito ng mga alagang tupa, kambing, baka, donkey, camel at ng mga alipin. Pero dahil nga kinuha ng hari si Sarai, nagpadala si Lord ng mga malalang sakit sa hari at sa mga tao sa palasyo niya. Kaya pinatawag ng hari si Abram at tinanong, bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit di mo sinabi na asawa mo siya? Sabi mo, magkapatid kayo, kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Ito na ang asawa mo. Kunin mo na siya at umalis na kayo. Inutos ng hari sa kanyang mga tauhan na paalisin na si Abram kasama ang asawa niya at lahat ng ari-arian niya.